Initan na naman ako doon sa sinabi mo eh. Katuturan, no? Na walang katuturan. At kung inyong i-evaluate at i-analyze, kung Kasi hindi nanalo ng congressman, hindi nanalo ng pagkagobernador sa kanilang distrito, nagawa ng party list. At paggawa ng party list, mga kababayan, ay halatang panloloko. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tantabunan Page channel, mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. At ngayon po ay May 7, 2025. Nako, 5 araw na lang po para makapag-eleksyon. Makapag-eleksyon tuloy. 5 araw nga lang ba? May 12. 5 araw. Tama yung math ko, mga kababayan. Kasi ang bobo ko sa math, mga kababayan, at naisip ko lang yan bigla na magsabi ng dates. Well, anyway. Ayan nga, 5 araw lang, mga kababayan, at sana naman po pumili kayo ng naaayon sa inyong evaluation, proper evaluation. Hindi naaayon doon sa mga natanggap ninyo, mga kababayan, ha? Kasi palakihan daw ngayon Nako, bumabaha pala talaga ng pera ngayon, mga kababayan. Okay, ayuda doon, ayuda dito, pati yung bigas, yung presyo ng bigas ginawang 20 pesos, ang 13 pesos noon ay ayuda. Di ba? Kasi 33 pesos ginawang 20 pesos. Sinubsidize ng gobyerno yung 13 pesos, so ayuda 'yon. Okay? At ito, mga kababayan, ito lang, ito request ko ito, mga kababayan, pag-isipan yung mabuti. Lalo na tayo mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Of course, ako personally, niniwala ako, mga kababayan, na walang kasalanan si VP Sara. Kasi lumabas doon sa hearing ng Committee on Good Government na kahit siya nga mismo, mga kababayan, si VP Sara, hindi nakahawak doon sa sinasabi nilang confidential funds. Kasi pagkatapos na withdraw, ibinigay na agad doon sa 2 security personnel ni VP Sara kasi sila yung in charge doon sa anong tawag nito? Intelligence gathering. Kaya ngayon, until now, pinapalabas nila na yung mga fake names lang. Kasi wala na silang ibang maipalalabas, mga kababayan. And yet, eto nga, kung pwede lang, wag na ninyo pong iboto yung lahat ng pumirma, yung lahat ng congressman na pumirma, mga kababayan. Kasi karamihan dyan sa kanila, kung hindi man lahat, kung hindi man lahat, ay pumirma dahil para lang makakakuha ng soft budgets. Hindi po akong may sabi dyan. Ang dami na pong nagsasabing kongresista dyan, mga kababayan, na pumirma sila kasi nga raw para hindi masiruhan yung budget nila. Diba? Kasi kung pipirma. Kasi kung ibuboto nyo pa rin yan, mga kababayan, ang mangyayari, o halimbawa, malampasan ni VP Sara yung impeachment trial sa kanya, hindi siya makonvict. So most likely, the next year, kung nandyan pa yung mga the same congressman na yan, mga kababayan, ganun lang ding mangyayari. So walang pagbabago. Diba? So wag nyo nang iboto yan. At ito, mga kababayan, anong pag-uusapan natin ngayon? Itong pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, patungkol ito sa isang congressman prosecutor doon sa impeachment trial ni VP Sara na sinusuka na raw sa kanilang distrito. Akalain nyo yan? Sinusuka na raw, mga kababayan. Sino kaya? Mag-comment nga kayo dyan kung sino yung nasa isip ninyo or kung sino yung pumapasok sa isip ninyo na yung kongresista na yan na sinusuka sa kanilang distrito. By the way, bago natin umpisahan, mga kababayan, paki-like and share po ng videos natin at din paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? So ito, may papakita muna ako ng pictures ng mga identified congressman prosecutors, mga kababayan. Tingnan nyo po yung mga pagmumukha nila dyan. Okay? Nako. Ewan ko na lang dito, mga kababayan, kung sinong walang issues dito, mga kababayan.
O yan, si Jill Bungalon, nako, may bago yung issue doon sa kasama si Zaldico na paglipat ng budget na paggawa ng daan, papunta yung daan na yung budget na hindi dapat doon, napunta doon sa pinagawa ng daan na directed doon towards sa bagong resort na binili ng mga o ng pamilya ni Zaldico, mga kababayan. Kasali si Jill Bungalon doon. I think may nag-file na ng kaso doon. Okay? Tingnan nyo. Sino kaya dyan sa kanila yung yung sinasabi natin dito na congressman prosecutor na sinusukan ng kanilang distrito? Sila kayang lahat, mga kababayan? Hindi naman siguro. Hindi tayo sigurado. Well, anyway, ito mga kababayan, pag-usapan natin ito. Ito, may video tayo. Galing ito sa yung executive sessions na kasama si sino tawag nito? Secretary Crispin Boying Rimulya, mga kababayan, DOJ Secretary. Ayan. Pakinggan natin. Nasaan na yun? Ako ang layo na. Ito. Isang party ba to? Ito, maiksi lang ito, mga kababayan. Ayan, ito. Maguindanao Norte. And Yung kalaban niya ni Kong Carlo. Yung maliit ang boses. maliit ang Katiklan, Paano ba yung kaibigan natin Butch Pichay? Ano na nangyari? third nominee Nang? ng Porpis. Naku, yung por. Ganun ba? Yung por, alam mo nyo mga kababayan, nabanggit ni Kong Jonathan Porpis. Para sa akin lang ho, yan ang unang wag nyong iboto. Dahil sobrang na boto na. Dahil ho, yan ay ginagaya yung programa ng gobyerno. Di ba? Na napahinitan na naman ako doon sa sinabi mo eh. Na walang katuturan. At kung inyong i-evaluate at i-analyze kung sino ang mga tao niyang Porpis na yan, baka magulat kayo. Papangalanan ko na. Ay! Dating Eastern Samar Congressman Marcelino Libanan. Tumakbong governor, isinuka ng Samar. Oy! Tumakbong congressman, isinuka ng Samar. Ngayon, magtatago doon sa party list. Hindi ba? Iboboto ninyo. Isinuka ng Samar. Gusto nyo, lulunin natin. Grabe. Umaga. Grabe. Paano nakakain ng sili ito si Manny ito? Yung maanghang pasok, maanghang palabas. Ito naman totoo. Mabigat. Ito naman totoo. Ang bigat. Masakit. Totohanan lang. Totohanan lang tayo. Pag further ni-review nyo, ano ang ginawa niya si Libanan? Kayo na mag-google. I-google ninyo. Diba kung ano pinaggagawa niyan? Tapos gusto nyo iboto pa yung Porpis? Ikaw talaga. Grabe. Talagang anghang. Second nominee naman Sili. sino? Ano ba to? Ginis ng sili. John Abalos. Second Kaya nominee. mo itong makikita talaga. Lalo na. Ang pagkakamali na nagkaroon ng party list. Oo. Malaking pagkakamali. Alam mo ninyo, Pero nasa konstitusyon. Sa konstitusyon, pero malaking pagkakamali. alam nyo mga Okay. Stop muna natin dyan, mga kababayan. Tindihin yun. So, nagsigunda pa itong si Crispin Boying Rimulya, mga kababayan. Sinabihan pa na yung 4-piece na yan ay walang katuturan. O, di ba? Akalaan nyo? Ayan, ito pag-usapan natin, mga kababayan. Sino ang pinatutukuyan dito na kongresista o congressman prosecutor, o congressman na sinusuka daw na sa kanilang distrito, mga kababayan? Ito, tignan natin. Kung hindi nyo pa kilala, ito, ipakilala ko sa inyo, mga kababayan. Teka lang, nasa na nga ba yun? Ito. Nako, ang laki ng picture. Ang laki kasi ng katawan, mga kababayan. Ayan. Yan si Marcelino Libanan, mga kababayan, ng 4-piece. Di ba? Yan. Anong masasabi dyan kayo dyan, mga taga-Eastern Samar? Kung nakikita nyo itong video na ito, paki-comment nga bakit nyo ito sinusuka. Sinusuka daw eh. Tumakbo daw ng congressman, hindi nanalo. Tumakbo ng governor, hindi nanalo. At ngayon, gumawa ng party list na ang tawag ay 4-piece. Na sinasabi ni Crispin Boying Rimulya na walang katuturan. Unti-unti ng tingnan nyo, mga kababayan, di ba? Na matapos na, kasi una nakita ko ito,
si Libanan, mga kababayan, I think a day or 2 days after inimpeach nila si Vice President. Kasi nagpa-interview ito doon sa Bilyonaryo News Channel, mga kababayan, na I think kasama si Congressman Luis Tro. Okay? At kung napapansin ko na yung sagot ni Congressman Luis Tro ay inuulit lang niya. Inuulit lang niya at palagi niyang sinasabi na I agree. I agree. Di ba? Well, anyway. Ito pa, may pictures pa tayo dito, mga kababayan. Ito para ito pa. Para ayan oh. Ayan ha. Ayan ako, ang sobrang laki talaga. Ang lalaki talaga ng mga taong to, mga kababayan. Ayan. Ayan dito pala. Ayan. Nako, may pa holding hands pa, mga kababayan, sa kay Lalay. Lalay tuloy, mga kababayan. Nako. Kayo na nga mag-comment dyan. Anong matatawag nyo dyan sa dalawang yan, mga kababayan? Well, anyway, ito nga, balikan natin yung papakita natin yung usapan, yung video nila dito, mga kababayan, ha. Ito, pag-usapan natin ng mabilisan lang ito. Maiksi lang itong video natin, mga kababayan. Okay? Sabi dito ni Ed Javier, si Ed Javier yung nag-iisa na humarap kay nila Crispin Boying Rimulya, mga kababayan. Sinusuka ng araw ito sa kanilang distrito. Tumakbong congressman, hindi nanalo. Tumakbong gobernador, hindi rin nanalo. At anong ginawa? Ayan, naggumawa ng party list para makapasok pa rin sa Congress. Tanong nga natin, comment nyo nga dyan, ano bang nandyan sa Congress? Bakit parang uhaw na tong mga taong to na talagang makapasok? Kasi kung hindi sila mananalo sa kanilang distrito, gagawa lang ng party list para makapasok. At ito nga, sinasabi ni Ed Javier na kayo na mag-search dyan sa Google. Search daw natin, mga kababayan. I-search daw natin sa Google. Nag-search ako, ito yung lumabas. Ayan. Ano bang nandito? Republic of the Philippines, Sandigan Bayan, Quezon City 6th Division. Nako. People of the Philippines versus Marcelino Libanan. Meron pang iba, mga kababayan. Ito, Clotilde Salazar. Wag na natin mention yan. Okay? Ano yung detalye dito? Ano yung ginawa niya? Ito, mga kababayan. Ito. Letter A. I think nakikita, nababasa naman ninyo. Basahin ko na lang. Ha? Okay? Libanan. A public officer accountable for exercising control over farm inputs and implement funds allocated to him under Special Allotment Release Order, SARO. Accountable for exercising control over farm inputs. Under SARO. Yung SARO niya, mga kababayan, hindi ko naintindihan ito. Comment nyo nga dyan, anong naiintindihan nyo dito, mga kababayan? Ito, caused and or facilitated the use of his fund allocation for the procurement of NBEM farm inputs. I think fertilizer ito, mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, comment nyo dyan. I think isa ito sa mga sangkot doon sa fertilizer funds, mga kababayan. Approve the use of alternative mode of direct contracting for the said procurement and the award of the purchase contract to Akami. Ayan ha. Ano yung sinasabi dito? Parang inabuso niya yung posisyon niya sa pagbigay ng kontrata doon sa isang kumpanya, mga kababayan, sa pagbili ng, I think, fertilizer yata to, kung hindi ako nagkakamali. Ginamit yung pondo doon sa SARO para i-allocate doon sa, I think, fertilizer pa rin, mga kababayan.
Oh, I think yan yung nakikita natin dito. Again, correct me if I'm wrong ha. Ayan, again, merong abuse of power dito. I think merong maling paggamit ng pondo or misuse of public funds. Hindi ako sigurado, hindi ako bugado mga kababayan. Paki-comment nga lang dyan. Kasi ito yung lang yung naintindihan ko ha. Baka sabihin tayo na fake news na naman. Okay. Oh, yan na nga mga kababayan. Nako, kaya pala sinusuka na itong si Marcelino Libayan dyan sa Eastern Samar. Again, kayong mga taga Eastern Samar, kung nakikita nyo itong video na ito, paki-comment nga ninyo dyan para naman malinwanagan kami kung ano bang nangyayari, ano bang ginawa na ni Marcelino Libanan dyan sa distrito ninyo. Okay? Kasi ang nangyari ngayon mga kababayan, ito pa rin isa din sa mga issues na nakikita ko mga kababayan ha. Kasi hindi nanalo ng congressman, hindi nanalo ng pagkagobernador sa kanilang distrito, nagawa ng party list. At paggawa ng party list mga kababayan ay halatang panloloko. Bakit? Kasi anong ginamit na pangalan ng 4P? Anong ginamit na pangalan ng 4P? Anong ginamit na pangalan ng party list? Ang ginamit na pangalan ay 4Ps. Oh, bakit ko nasabing panloloko ito? Ito, kasi mga kababayan, alam ng taong bayan na ang 4Ps ay programa ng gobyerno. At every time makakakita sila or tayo ng pangalan ng 4Ps, iisipin ng taong bayan na ang programa or ang layunin ng party list na ito ay tulungan yung mga mahihirap nating taong bayan. Oh, pero anong sabi ni Crispin Boying Rimulya? Yung party list na yan? Walang katuturan. Hindi ako may sabi niyan mga kababayan. Kahit i-review nyo yung video, sinabi ni Boying Rimulya yan na walang katuturan. Diba? At ito pa, panghuli mga kababayan, bago natin tapusin. Sa paggawa niya ng party list, lahat, buong bansa na ngayon ang pwedeng bumoto sa kanila. Anong ibig sabihin yan? Nagtitake advantage itong si Marcelino Libanan mga kababayan doon sa pag-implementa sa ating constitution dyan sa party list system na yan mga kababayan. Nagtitake advantage siya kasi alam niya na doon sa kanilang distrito hindi siya mananalo bilang congressman, so hindi siya makakapasok sa Congress. So wala siyang budget. Wala siyang project. Tumakbo siyang gobernador, hindi rin nananalo. Wala rin siyang project, wala rin siyang budget. So, anong ginawa? Ayan, gumawa ng 4-piece party list para makapasok sa Congress, makakuha ng budget, makakaroon ng project. So ano ba talagang nandyan sa Congress? Bakit gusto talaga ng mga taong to makapasok dyan? Kahit panloloko ginagawa para lang makapasok. Again, i-comment nyo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito kay Marcelino Libanan. Again, sabi nga dito ni Ed Javier, huwag ninyong iboto ito kasi tayong lahat, buong bansa, buong Pilipinas, posibleng makakaboto nitong 4-piece party list ni Marcelino Libanan na sinusuka ng kanyang distrito. Okay? So, hanggang dito na lang po muna tayo mga kababayan. Pag-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel para malaman din po ng iba kung lalo na palapit ng eleksyon. Sana naman po avoid natin itong party list na ito mga kababayan. Yun nga, paki-subscribe po sa aking channel. Okay? So, again, dito na lang po muna tayo. Kita-kita tayo sa susunod na video at maraming salamat po sa lahat.